don't miss the message. Yun. Alam niyo po, nung college ako, no? Yan, kasi po nag-college po ako, 40 years old. Nakatapos po ako ng college, 40 na ako. Diyan sa MPC. No? Nung nag-aaral ako sa MPC, tayo don't miss a message. Meron po po akong professor. Yan. May instructor kami na kung saan siya yung teacher namin sa math. No, ako po mahina po ako sa math. Pira lang po ang alam kong bilangin. No? Mahina po ako sa math talaga. Tapos, teacher namin siya sa math. Ngayon, si Sir, siguro naging teacher to ng mga estudyante natin ngayon dito. Si Sir Calanot, kilala mo? Oo, ayun, naging teacher niya. Hindi yun nagpapasulat hanggat hindi tapos yung lesson niya. Gagawa yan ng lesson. Yung baka magsusulat siya sa blackboard, hindi mo pwedeng magsusulat ka habang nagsasalita siya. Okay? Kasi lahat, yung pinakasimpleng paliwanag, pinakasimpleng problema, yung pinakamahirap na problema, usually nagkakaroon ka ng takot kasi parang ang hirap eh. Pero siya padadaliin niya. No, padadali pa paliwanag niya ng mabuti. Pagkatapos niyang ipaliwanag, magbibigay siya ng quiz. No? Tapos saka pa lang sasabihin, kopya. Saka pwede kumopya, magmamadali ka ngayon. No? Kailangan wala kang mamimiss. No? Wala kang mamimiss na mensahe doon sa sinabi niya. Kasi kaya hindi kanya pinasusulat. Bakit? Gusto niyang makinig ka sa itinuturo niya. Palakpakan po natin ang Panginoon. Time check! Iyon, yung college naman din po ako. Kasi 2 beses po ako nag-college. 1995 naman ito. Sa PMMS, may teacher kami sa meteorology. Pangalan niya naman ay si Sir Concepcion. Hindi ko siya makakalimutan. Bakit? Kasi Gabi pangalan niya. Gabi Concepcion. Na, hindi ko talaga makakalimutan. Siya naman, si Sir Gabi Concepcion, talagang kahit gabi na yung klase namin, last subject namin siya, pang gabi kami. Hindi kami umaalis. Kasi ang ganda ng usapan. No? Ang ganda ng kung saan ang pupunta yung usapan namin. Pero lagi niyang instruction niya amin, pag sinabi niya, time check, sasabihin namin ang oras. Sige nga po, time check. Time check. 8:39. Naku, hindi nakikinig Sister Leia. 8:39 na ngayon. No? Ngayon, pag nagpa-exam siya, pag nagpa-quiz siya, o sige, time check. 8:39 after 8:50. Dapat tapos na kayo sa quiz. No? Ganon. Lagi siyang may paalala ng oras. Bakit ko ba sinasabi yan? Sapagkat yung ebanghelyo natin ngayon ay nagpapakita kung gaano kahalaga ang panahon. Amen? Kung paano natin nalalaman yung panahon. No? Sabi doon, nalalaman nyo yung panahon kung kailan iinit, kung kailan naaraw, kung kailan uulan. No, nalalaman nyo yung panahon. At at the same time, huwag nating kakalimutan yung mensahe ng Panginoon ito. Ito yung mensahe ng Lucas 12. Kasi po Lucas 12 tayo. No? Mula nung nagmudasa tayo ng October, po Lucas 12. Na palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sabi niya ay, ayun, nasusulat. Mapagpaimbabaw. Marunong kayong bumasa ng anyo ng kalangitan at ng lupa. Ngunit bakit hindi nyo nababasa ang tanda ng kasalukuyang panahon? Ano ba yung tanda
tanda ng kasalukuyang panahon. Nung panahon na nagsasalita ang ating Panginoong Jesucristo. Ano yung pinapasinasabi ni Jesus? Hi! Hello. Yun. Na ano kayo? No? Ano nga ba yun? Nagsasalita siya. Ito, alam ng mga tao na kausap niya noon. No? Yung mga tanda ng panahon. Ano yung mga nangyayari? Sabi niya, mapagpaimbabaw kayo. Ano ibig sabihin? Mapagkungwari kayo. Mga nagmamahunong kayo. Marunong kayong bumasa ng tanda ng panahon, subalit hindi nyo nalalaman na nandito na si Jesus. Bakit? Kasi, ayun yung pinag-aaralan nila. Yung pagdating ng Panginoon. Doon pa lang, hinuhula na yan eh. Amen? Inarpit pinaposiya na. May prophecy na, prophecy. Ano ba yung tanda ng panahon na yun? Alam niyo, ano? Yung pagbabalik, yung pagdating ng Diyos sa kanilang kalagitnaan. May mga sign. No, may mga sign na binanggit yung mga propeta. Ito ay tumutukoy sa mga gawain, aral at himala ni Jesus na patunay na dumating na ang kaharian ng Diyos na prophecy noong una pa. Sample. Okay? No, ano ba? Meron ba tayo dito na sinabi ng lumang tipan ginawa ni Jesus, may naaalala kayo? Okay, isa pa. Ang kapanganakan ng Mesiyas. No, ang kapanganakan ng Mesiyas. Ngunit ikaw sa Mikas 5:2, ngunit ikaw Bethlehem, Ephrata, bagamat maliit sa mga bayan ng Huda, mula sa iyo ay lalabas para sa akin isang mamumuno sa Israel. Nung kapanganakan ni Jesus, may sign. Ano yun? Ano ang sign ng pinanganak si Jesus? Tala. Di ba? May star na maliwanag, nagniningning. Alam ng mga istribat na kasi yun. Pero hindi sila pumunta doon. Bagkus yung mga pantas, yung pumunta, hindi taga Jerusalem, hindi taga lugar na yun. Hindi mga Hudyo. Hindi sila sumamba. Di ba? May sign. May tanda. Amen? Ano pa? Sa Isaias, nagturo si Jesus sa kaharian ng Diyos para sa mga dukha. Sabi sa Isaias, ipapahayag sa mga dukha ang... Sino ang magpapahayag noon? Si Jesus. Sabi dito, ang Espiritu ng Panginoon, sa Lucas 4, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin upang ipangaral ang mabuting balita sa mga dukha. Ngunit hindi sila tinanggap ng mga Pariseo. Bakit? Kasi anak siya ng karpintero. Hindi siya tinanggap kasi anak lang siya ng karpintero. Hindi nila matanggap na ang Mesiyas ay magmumula sa karaniwang pamilya. Diba? Inaasahan nila na makapangyarihan, tagapagligtas, hindi isang dukha. No? Ikatlong tanda, actually madami yan. Sa Isaias, ang himala at kapangyarihan magpagaling. Si Jesus nagpagaling ng mga pipi, ng bulag, ng may
ketong ng pilay, nagpalakad ng pilay. Pagdating ng Mesaya, sabi sa Isaiah, bubuksan niya ang mga mata ng mga bulag at papalakarin ang mga pilay. Ano ang ginawa nila? Galing kay Beelzebul yung kanyang kapangyarihan. Nagduda pa sila. Hindi sila naniwala. Nagpapagaling na si Jesus. Galing kay Beelzebul. Hindi nila matanggap. At ang sumunod, ang kapangyarihan ni Jesus sa kasalanan at kamatayan. Sabi sa kanya, ang Panginoon ay magpapatawad sa kanilang mga kasalanan at alalahanin ng hindi na muli. Anong ginawa nila? Alam nila na yung Mesiyas magpapatawad ng mga kasalanan. Alam nila yun. Kanya lang, hindi ito tinanggap ng Diyos. Sabi nilang mga eskriba, nilalapastangan niya ang Diyos. Sino siya para magpatawad ng kasalanan? Amen? No? Hindi nila na nakikita ang kapangyarihan magpatawad ay tanda ni Jesus. Di ba? Nandun na. Kasama na nila ang Diyos. Inaantay nila ng Diyos. Pero hindi nila tinanggap. Alam niyo ba mga kapatid, na hanggang ngayon, inaantay pa nila ng Diyos. Yung mga Hudyo, hanggang ngayon, inaantay nila yung pinapangako sa lumang tipan. Tayo, nag-aantay na ng pagbabalik ni Jesus. At yan ang pag-uusapan natin ngayon ng mga kagrupo niyo. Meron na kayong kagrupo? No? Paano ka maghahanda sa muling pagbabalik ng ating Panginoon? Muling pagbabalik ng ating Panginoon. Paano mong paghahandaan? Kaya nyo? Taas ng kamay nung kaya. Amen! No? Tignan natin. Kung ito ang dinadanas natin ngayon. Ito ang tanong. Ayan. Paano ka maghahanda sa muling pagbabalik ng ating Panginoon? Kung ang kakarahapin mo ay ito, digmaan, kaguluhan at balitang digmaan. Saan yung pagtungo dito? Ito. Yung may ano dito, te? Yan. Kung mayroong digmaan. Kung mayroong mga kalamidad at sakuna. Digmaan, may digmaan sa Ukraine ngayon sa Russia. May digmaan sa Middle East. Israel, mismo kami ng Panginoon. Matindi ang banta ng kaguluhan sa Taiwan, pati tayo pwede madamay. May digmaan sa, ito lang sa kalaban ngayon ng US. Venezuela, no? Digmaan, ang dami. Kalamidad. Sino hindi nakaranas nito? Pumila, may face mask, may face shield. Ilang milyon yung namatay. COVID. Diba? Lindol, big one. Takot na takot tayo ngayon sa big one. Pagbaha. Malalakas na ulan. Climate change. Ayan yung mga nangyayari na ngayon. Diyan tayo pinaghahanda. Ano pa? Paglitaw ng bulaang
paglaganap ng kasamaan at panlalamig ng pag-ibig, indifference, corruption. Wala na silang pakialam sa nangyayari sa atin. Basta sila yayaman. No? Habang may nalulunod, pinipicturan mo, nilangay mo, imbis na tulungan. Di ba? Indifference. Wala ka ng pakialam. Yung kasinungalingan, nagiging totoo na. Ganyan yung mga nangyayari sa atin ngayon. Pag-uusig sa mga Kristiyano, na kayo'y pa pinapatay. No? Sa Iraq yan. Pinapatay yung mga Kristiyano doon. Ganyan yung mga darating pa sa mga susunod na araw. Hanggang pumula ang araw. Paano ka maghahanda sa pagdating ng ating Panginoon? No? Paano kung mamayang hapon darating na ang Panginoon? Sabi nung nagtanong sa kanya. Sabi niya, sagot niya, ipagpapatuloy ko ang pagtatanim. Just continuous. Patuloy lang tayo. Amen? Pero ang Lucas, yung kabuuan po, ito'y nagtuturo si Jesus tungkol sa paghahanda ng kanyang muling pagdating. Binigay niya na doon. No, kung mapapansin nyo sa bawat pagbasa natin sa mga kay Sister Agnes, yung nag-talk siya, kay Sister Pat, kay Sister Aris, mayroong mga hint kung ano yung dapat natin gawin paghahanda. Tatandaan nyo, kapag nagturo ang Panginoon, lagi siyang may sagot kung ano yung dapat natin gawin. No? Ang dapat natin gawin habang maghahanda, maghintay. Maghintay. Tumulad kayo sa mga alipin naghihintay sa pag-uwi ng Panginoon. Diba? Tumulad kayo sa mga alipin naghihintay. No? Sa Lucas 12:22 sa 31, dapat daw tayong magtiwala sa Diyos at huwag mabahala. Huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin o daramtin. Hanapin muna natin ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa inyo ang lahat ng ito. Sa pagdating, kung darating at nararanasan natin ngayon yung mga huling panahon, yung mga dapat nating paghandaan, huwag daw tayong mababahala. Di ba? Kahit nga pagkain natin, huwag natin ikakabahan. Sabi ni Sister Agnes kanina, si Lord yung magbibigay niyan. Sa pagkakataon na ito, si Lord pa rin yung magbiligtas sa atin. Amen? Amen. Ang taong laging nag-aalala ay madaling nakakalimot sa Diyos. Pag masyado daw tayong nababahala sa mga bagay-bagay, mas madali natin nakakalimutan ng Diyos. Bakit? Kasi ayun na ang iniisip natin. Nakakalimutan na natin yung Diyos. Totoo po ba? Pag kailangan natin ng panggastos sa araw-araw, ang gagawin na lang natin maghanap buhay. Mapapagod ka na. Hindi ka na mag-ate ng prayer meeting. Hindi ka na magsisimba. Kasi kahit linggo, kailangan mo magtrabaho. Mas malakas kumita pag linggo. Kasi lahat nasa bahay. Diba? Ang tunay na naghahanda ay nagtitiwala na ang Diyos ay ang may hawak ng lahat. Amen? Kanya lahat to.
No? Ano ba yung dapat natin gawin? Ipagkatiwala sa Diyos ang lahat ng plano at takot, manatiling payapa at matatag sa gitna ng pagsubok. Huwag yun natataranta tayo sa pagbili ng helmet. Kasi kung sa'yo sumakto yan, hindi ka mapoprotektahan ng helmet. Pero poprotektahan ka ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang mga kasama. Maging mapagbigay at hindi sakin. Sa kabila ng mga pangyayari, nais pa rin ng Diyos maging generous tayo. Mag-ipon kayo ng kayamanan di nauubos sa langit. Habang nangyayari ang lahat ng ito, ang nais pa rin ng ating Panginoon, magpakabuti tayo. Huwag tayong magiging makasarili. Kung alam natin at naniniwala tayo na sa pag-attend natin sa mga gawain na ganito, sa pagpunta natin sa misa, makakatulong yun para mapalapit tayo kay Jesus. Huwag mo pagkakaito. Kwento mo to. Di ba? Kasi bakit? Ang hirap maghanap ng makakasama at maglilingkod sa simbahan. Ayun yung lagi nating katuwiran. Yung mga nauna sa atin, hindi lang hirap na gano'n ang pinoproblema. Papatayin pa sila. Iyahalay pa nila yung buhay nila. Tayo makikipagkwentuhan lang. Mangungulit lang sa kanila. Diba? Pupuntahan lang natin sa mga bahay nila. Ganun lang yung gagawin natin. Tandaan natin, ang kasakamyan ay lang sa kaharian ng Diyos. Dapat din, pag may hinihikayat tayo, magpakababa ng loob tayo, humility. Gamitin ang mga biyaya sa mabuting paraan para hindi sa sariling kapurihan. Next, sabi pa doon, sa Lucas 12 lang to ha. Ang dami natin makikita, hindi natin nabibigyan ng pansin. Mamuhay sa liwanag at katotohanan. Lucas 12:30, maging handa kayo at sindihan ninyo ang inyong mga ilawan. Yan yung mga alipin nag-aantay. No? Ang ilaw daw ay simbolo ng pananampalataya at mabuting gawa. Amen? Amen. No? Kailangan dapat makikita si Jesus sa atin. Yung nakakaang buwan may gospel tayo. Yung ilawan daw, doon sa may kabuhulan, pag nandun nakalagay yun, hindi tinatago, hindi ilalagay sa ilalim. Dapat nakikita ng lahat. Dapat sa atin, nakikita si Jesus. Kapag hindi sa atin nakita si Jesus, wala nang sasama sa atin. No? Dapat may pagmamahal yung ginagawa natin. Dahil kung ang puso natin ay puno ng kasamaan, galit, inggit, at kung ano-ano pa, patay yung ilawan. Dapat buhayin natin si Jesus sa puso natin. Dapat lagi tayong malinis. Lagi tayong nagdakasal, nagsisisi. At kailangan palakasin natin ang ating pananampalataya. Amen? Amen.
Dito pala to. Kita ko nagkaano dun. Ano ba? Sa Lucas 12:43, dapat maging tapat at mapagkakatiwalaang lingkod. Tayo ba ay mga lingkod ng ating Panginoon? Amen. Tayo ba ay tapat sa ating Panginoon? Amen. No? Mapalad ang aliping ginagawa ang tungkulin kapag dumating ang kanyang Panginoon. Ginagawa ba natin yung tungkulin natin sa Diyos? Siya ate sobra naman. Kulang yung ano niya. Kanina sabi niya, di na siya makapunta doon kasi punong-puno na yung oras niya. No? Hindi lang dapat tayo naghihintay na walang ginagawa, kundi nagsasabuhay tayo ng pananampalataya at gawa. Natatawa si Sister Remy. Dapat gawin natin yung tungkulin natin, ipinangako natin sa Diyos. Si Brother Frank kanina, pagkatapos nung hiningi sa Diyos, nung hiningi sa Diyos, nagawa na, yun, bumalik. Diba? Binigyan muli yung Diyos, na maipakahayag niya. Alam niyo po, yung pagpapahayag kanina ni Brother Frank, hindi na natin makakalimutan yun. Kasi mag-inspirasyon sa atin. Diba? Dapat ganun. Sister Remy, tumayo dito noon. Inspirasyon. Hindi ko nakakalimutan yun. Kahit ngayon, kaya ko ikwento yun. Diba? Sister Agnes. Sister Pat, breathe. Diba? Dapat pinakikinggan natin yung mga katulad nating mananampalataya. Kasi magpapalakas sa atin yun. Dapat maging mabuti tayong halimbawa. Sister Jane, yung kwento niya kay Brother Pepito, yung tricycle na isa, yung natutulog si Brother Pepito dyan. Ngayon, kasama niya nang nagsiserve. Diba? Yeah. Maging mapagkasundo at mapagpatawad. Sa Lucas 28 naman, sa na to, kapag ikaw ay isinakdal, sikapin mo makipagsundo ka sa nagsakdal sa iyo bago dumating hukuman. Yung isang pinakamahalagang paghahanda na dapat gawin natin, alam niyo kung ano? Magpatawad. No? Meron nakakasakit sa atin. Amen? May mga taong humamaka sa atin. Pero dapat bilang isang Kristiyano, marunong tayong magpatawad. At the same time, dapat marunong din tayong humingi ng tawad. Dapat ang isang Katoliko nangungumpisan. Makakatulong po sa atin yun. Palakpakan po natin ang aming Panginoon. Mga kapatid, kanina, bago tayo magtapos, time check? 9:30 na po. Binanggit ko yung iba't pinakita natin sa inyo yung iba't ibang pagkahanda natin o yung mga pagdadaanan natin bago dumating ang Panginoon sa Kristo. Nakakanasan na natin ngayon yun. Amen. Nakakanasan na natin yan. Mga ganung bagay. Dilibyo, mga bulaang propeta, naririnig na natin yan. Mga indifference, kawalan ng pagmamahal. Nangyayari na ngayon yan. Pero mayroon akong hindi isinulat. Hindi ko rin inilagay dyan. Alam niyo kung ano? Bago dumating ang ating Panginoon sa Kristo. Tanungin niyo ko, ano yun, brother ko? Ano yun, brother ko? Kailangan mo nang maipangalat ang mabuting balita sa lahat.
kahuli-hulihang tao yung mabuting balita. At ginawa iyon ng mga alagad. Alam niyo, bakit? Kasi gusto nilang bumalik na si Jesus. Hindi sila natakot na iyon na yung katapusan. Alam nila kung ano mangyayari. Alam niyo mga kapatid, yung una, hindi sila naniniwala sila na babalik agad si Jesus. Nababalik agad, nabuhay sila. Hanggang magpasa-pasa na dumating na yung mga panahon. Kaya kailangan na nilang isulat para hindi makalimutan si Jesus. Kaya nabuo ang Biblia. Kaya nagpatuloy ang papacy. No, kaya nagpatuloy. Dahil hanggang ngayon, naghihintay tayo. At dapat hanggang ngayon, huwag tayong matakot na ipahayag ang mabuting balita. Sapagkat ayun yung talagang gusto natin mangyari. Yung makasama ang ating Panginoong Kristo. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ayon po sa katekismo, ang anak ng Diyos ay kumikilos ng malaya sa ilalim ng biyaya ng Espiritu Santo. Hindi bilang alipin sa takot, kundi bilang anak na nagmamahal sa Ama. Huwag tayong matatakot. Amen? Tayo ay mga anak ng Diyos at nagmamahal sa Ama. Ang tunay na pagkahanda ay hindi takot sa pagdating ni Kristo. Huwag tayong matakot kasi darating na si Jesus at nararanasan natin yung mga bagay na ito. Kundi pagnanais siyang salubungin. Dapat ang isang Kristiyano ay handang salubungin si Jesus ng may malinis na puso at puso nagmamahal. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.